Magandang araw sa lahat. Ako si Teacher Renz at ako ang makakasama ninyo sa asignaturang Pilipino. Ngayon ay sisimulan na natin ang ikalawang markahan at inaasahan ko ang inyong aktibong pakikilahok sa ating mga gawain. Pakikinig ng mabuti at pagbibigay ng inyong mga ideya at sagot. Huwag kayong matakot magtanong at sumubok dahil dito tayo natututo. Handa na ba kayo? Kung handa na, simulan na natin ang ating aralin. Ngayon, may inanda akong isang masayang gawain para sa inyo. Ngunit bago natin ito gawin, balikan muna natin ang ating napag-aralan kahapon. Noong nakaraang araw, ano nga ang ating pinag-aralan? Tama! Ngayon naman, alam niyo ba na lahat ng salita ng ating binibigkas ay gawa sa maliit na tunog na tinatawag na patinig at katinig? Halimbawa, sa salitang baso, ang tunog ba ang bumubuo sa unang letra at may iba pang tunog sa salitang i. Kaya naman sa araw na ito, ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pagkilala at pagbigkas ng mga tunog ng patinig at katinig. Ngayon, maglalaro tayo ng isang masayang laro kung saan tutulungan natin tuklasin at hulaan ng mga tunog sa bawat salita at larawan. Handa na ba kayong maging tunog detectives at tuklasin ang lihim sa bawat letra at tunog? Pero bago natin simulan ang ating laro, atin munang alamin ang ating mga layunin. Una, natutukoy ang mga tunog na bumubuo sa salita. Pangalawa, na ipapakita ang wastong paggamit ng mga tunog sa salita. At pangatlo, napapahalagahan ang tamang pagbigkas at pagkilala sa patinig at katinig. Handa na ba kayo sa natuklasin ang lihim sa bawat letra at tunog sa salita? Tara na at ating simulan ang ating laro. Ang larong ito ay ating tatawagin, Tunog Ko, Hulaan Mo. Narito ang mga panuto. Makinig ng mabuti. May ipapakita ako mga larawan at babanggitin ko ang unang tunog at letra nito. Huhulaan ninyo kung anong larawan ang aking tinutukoy. Handa na ba mga bata? Para sa unang larawan, A. 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 Ano kaya ito? Para naman sa pangalawang larawan, Ba. 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 Ano kaya ito? Para naman sa pangatlong larawan, I. 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 Ano kaya ito? At para naman sa ikaapat na larawan, Z. 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 Ano kaya ito? At para naman sa ikalimang larawan, E. 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 Ano kaya ito? Magagaling mga bata, kaya naman ating palakpakan ang bawat isa. Mga bata, may napansin ba kayo sa mga tunog at salita na ginamit natin sa ating laro? Tama! Kung mapapansin natin, magkakaiba ang tunog ng bawat letra. Ngayon, titingnan natin ang dalawang uri ng tunog sa bawat salita. Ito ay ang patinig at katinig. Mga bata, sa tingin nyo, ano nga ba ang patinig? Tama! Ang patinig ay ang mga letra na madaling bigkasin at madalas ginagamit sa mga salita para mabuo ang tunog. Patinig ay binubuo ng 5 letra. Ito ay ang A, E, I, O, U. Halimbawa, A, aso.
E. Eroplano. I. Isda. O. Oso. At U. Ulan. Kayo naman mga bata, sino ang makakapagbigay ng halimbawa ng salita na nagsisimula sa patinig? Magagaling! Ngayon, ano naman kaya ang katinig? Tama! Ang katinig ay ang mga letra na mahirap bigkasin. Kailangan may kaakibat na patinig para mabuo ang salita. Ang katinig ay binubuo ng 23 letra. Ang mga letrang ito ay ang halimbawa, ba, bata, ka, kaibigan, sa, saging. Kayo naman mga bata, sino ang makakapagbigay ng mga halimbawa ng salita na nagsisimula sa katinig? Magagaling! Ngayong alam na natin kung ano ang patinig at katinig, subukan naman natin ito sa mga salita. Para sa unang salita, guro. Sa salitang guro, ating alamin kung ano-ano ang patinig at katinig. Mga bata, sa tingin nyo, alin ang mga patinig at alin ang mga katinig? Tama! At para naman sa pangalawang salita, larawan. Sa salitang larawan, alin ang mga patinig at katinig? Tama! Magagaling mga bata, nakikita natin na bawat salita ay may patinig at katinig. At kapag pinagsama-sama ang tamang tunog, nabubuo ang isang salita. Mga bata, ano nga ulit ang dalawang uri ng tunog na bumubuo sa salita? Magaling! Ngayon naman, ilan ang patinig at ano-ano ito? Tama! Ano naman ang katinig? Tama! Mahalaga ba na dapat nating malaman ang patinig at katinig? Tama! Kapag alam natin ang patinig at katinig, mas malinaw at tama ang ating pagbigkas ng salita at mas madali tayong makabuo ng pangungusap at naiintindihan natin ang kahulugan ng bawat salita sa pagbabasa at pagsusulat. Kaya masasabi natin, bawat salita ay binubuo ng tunog na mahalaga at kapag pinagsama-sama ng tama, nabubuo ang salita. Kaya naman, hahatiin po ang klase sa dalawang grupo. Bawat grupo ay may ibibigay ako sa inyong mga salita. Narito ang inyong gagawin sa mga salitang ibibigay ko sa inyo. Una, tukuyin at bilangin ang patinig at katinig sa bawat salita. Pangalawa, bigkasin ng tama ang salita sa harap ng klase. Pangatlo, gumawa ng isang pangungusap gamit ang salita para maipakita ang tamang gamit. Naintindihan ba mga bata? Narito ang mga salita para sa bawat grupo. Para sa unang grupo, para sa pangalawang grupo, bibigyan ko lamang kayo ng 3 minuto para paghandaan ang gawain na ito. Handa na ba ang unang grupo? Kung ganoon, maaari nyo nang ibahagi ang inyong gawa sa unahan ng klase. Magaling unang grupo, tama ang inyong pagkilala at paggamit ng salita. Para naman sa ikalawang grupo, handa na ba kayo? Kung ganoon, maaari nyo na rin ibahagi ang inyong gawa sa unahan ng klase. Magaling pangalawang grupo, maliwanag ang inyong pagbibigkas at pangungusap. Magaling mga bata,
Parehong mahusay ang ipinakitang gawain ng dalawang grupo. Naitama ninyo ang pagbibilang ng patinig at katinig. Malinaw ang inyong pagbigkas at naipakita ninyo ang wastong paggamit ng mga salita sa pangungusap. Pinapakita nito na naiintindihan ninyo ang ating aralin, kaya naman ating bigyan ng sigabong palakpakan ang bawat isa. Mga bata, ngayong tapos na tayo sa ating aralin, susubukan naman natin kung talagang naiintindihan ninyo ang ating pinag-aralan tungkol sa patinig at katinig. Para sa ating pagtataya, hahatiin natin ito sa 3 bahagi. Sa unang bahagi, bibilugan ninyo ang mga patinig sa bawat salita. Sa ikalawang bahagi, gupitan naman ninyo ang mga katinig. At sa ikatlong bahagi, bibilangin ninyo kung ilan ang patinig at katinig sa bawat salita. Para sa ating kasunduan, magsulat kayo ng 3 bagay na makikita sa inyong tahanan. Sa bawat salitang inyong isusulat, bilugan ang mga patinig at gupitan ang mga katinig. Pagkatapos, pumili ng isang salita at gamitin ito sa isang pangungusap at ipaliwanag kung bakit mahalaga ang bagay na iyon sa inyong tahanan. Naiintindihan ba mga bata? Kung gayon, dito na nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at aktibong pakikilahok. Hanggang sa muli, paalam mga bata!